Pagbabayaran mong ginawa mong aswang ka. Halimaw ka lang. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Sugurin mo man ako ng paulit-ulit. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti at hindi kita napapatay! Ang mandurugong aswang na vampira kung umatake ng kanilang biktima. Binubutas nila ang leeg ng kanilang binibiktima. Sinisipsip ang dugo nito hanggang tuluyang mamatay. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Ay, nako! Wala nang ibang ginawa kundi ang humilata maghapon. Ang daming hugasin! Walang bigas at ulam! Ni hindi man lang makapag-abot kahit pambili man lang ng ulam! Jesus Mariosep naman! Ma, ang aga-aga na naman ang pagdadabog ninyo dyan. Ay, paanong hindi? Nakikita mo bang tambak ang hugasin, Morgan? Ako lang bang tao dito sa bahay na to? Mamamatay na ako sa konsumisyon! Nandyan naman ang bilas mo, pero hindi man lang magawang tumulong dito sa loob ng bahay. Aba, hindi ako katulong dito sa sarili kong pamamahay. Ako nang maghuhugas ng mga yan. Magbibihis lang po ako. Hindi, ako na. Alam kong pagod ka galing sa duty mo. Kumain ka na lang ng agahan. May pandesal dyan. Magtimpla ka ng kape. Sige po. Ma, ang ingay mo naman. Nagising tuloy kami ng asawa ko. Aba, Jason. Pasensya na kung nagising ko kayo ng magaling mong asawa. Ay, ano bang akala nyo, maaga pa? Kaya no, nakauwi na si Morgan galing sa buong gabing duty. Tapos kayo nakahilata pa rin. Abay, ako nang nahihiya sa inyo. Mahinaan mo ang boses mo. Maririnig ka ni Kat. Ay, wala akong pakialam. Eh, di marinig niya. Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi na ako natutuwa sa asta niyang asawa mo, ha? Gigising kung kailan niya gusto. Kakain. Pagkatapos ilalagay ang pinagkainan niya sa lababo. Tapos ako maghuhugas. Abay, napipiko na ako, Jason. Kung ganyan kayo ng ganyan, ngayon pa lang, bumukod na kayo. Ma, hindi naman po ganun kadali yun. Lalo na ho, mahal ang rentals ngayon. Kakapusin po kami dahil wala namang trabaho si Kathleen. Ay, kaya nga pagsabihan mo siya. Kung gusto ninyong magtagal dito sa bahay, matuto siyang makisama. Hindi yung umaasta siyang reyna. Marahas na napabuntong hininga si Morgan. May punto naman kasi ang kanyang ina. Halos 1 taon ng kasal ang kanyang kuya Jason at ang bilas niyang si Kathleen. Nagkakilala ang dalawa sa Maynila pagkatapos ng kasal lamang ito. Dinala ni Jason sa kanilang bahay. Noong una, inuunawa nila ang asta na kanyang bilas. Iniisip nilang marahil ay nahihiya lamang ito sa kanila. Pero nang lumaon, nakita nila ang tunay nitong ugali. Tamad, madamot at hindi marunong makisama. Palagi lang itong nasa loob ng kwarto. Kapag araw naman ang sahod ng kanyang kuya Jason, hindi man lang nagbibigay ng ambag ng konsumo sa mga ito, na mas nakapag-iinit ang ulo ng kanilang ina. Kahit si Morgan, naririndi na rin sa kanyang palamuning bilas.
Kailangan na talaga nating umalis dito sa bahay. Bakit tayo aalis, Jason? Bahay mo din naman to dahil anak ka ng nanay mo. Di ka ba napapagod araw-araw na lang pinariringgan ka ni Mama? At ng iba ko pang mga kapatid? Ikaw naman kasi palagi kang narito sa loob ng kwarto. Hindi ka man lang tumutulong sa kanila. Para ano? Para alilain ako ng pamilya mo? Hoy, Jason, hindi ko pinangarap na maging tsimay ng pamilya mo. Bahala silang magparinig hanggat gusto nila. Wala akong pakialam. Pero hindi tayo pwedeng ganito na lang, Kathleen. Ako ang napapagod sa araw-araw na nangyayari dito sa bahay. Magbibigay na lang ako ng pera kay Mama. Baka sakaling tumigil siya saka paririnig sa'yo. Yan ang wag na wag mong gagawin, Jason. Bakit ka magbibigay ng pera sa kanila? May asawa ka na. Kaya hindi ka na dapat nagbibigay dahil may sarili ka ng pamilya. Pero Kathleen, Sinong susundin mo? Ako na asawa mo? O ang nanay mong bungangera? sige. Di na ako magbibigay sa kanila. Total, nandyan naman si Morgan. Malaki naman ang sahod niya bilang isang pulis. Tama! Yan. Obligasyon yan ng kapatid mo. Dahil wala pa siyang asawa. Ikaw, dahil kasal na tayo, hindi mo na obligasyon na magbigay sa kanila. Hayaan mo silang magparinig ng magparinig dyan. Pasensya ka na sa pamilya ko, Kathleen, ha? Lalo na kay Mama. Jason, wag mo akong intindihin, lalo ng pamilya mo. Ang isipin mo ay ang pamilya natin. Tahimik na napatango si Jason sa mga sinabi ni Kathleen. May bahagyang ngiti sa labi ng babae habang nakatingin sa kanya. Sa kanyang isip, tama si Kathleen. Hindi biro ang bubuuhin nila at ang gagastusin nila kung bubukod sila. Upa sa bahay, pagkain, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na't siya lamang ang inaasahan pagdating sa hanap buhay. Kinaumagahan, bago pa tuluyang magdiwanag ang paligid, sinalubong na ng malakas na pagbubunganga ni Rosana ang katahimikan ng bahay. Ang sunod-sunod na kalansing ng mga plato, kaldero at iba pang gamit sa kusina ang gumising kay Morgan. Kaya naman, bumangon siya at nagtungo sa kusina upang alamin kung ano na naman ang ikinagagalit ng kanyang ina. Ay, nako! Napipiko na talaga ako. Iniwan kong malinis itong lababo kagabi. Tapos ngayon, puno na naman ng hugasin. Ano? Ako lang ba ang marunong maghugas sa bahay na to? Sana naman, kung marunong magkalat, dapat marunong ding maglinis. Ma, ano na naman po bang nangyari? Ay, may bago pa ba, Morgan? Kung anong inabutan mo kahapon na ikinagagalit ko, ganun pa rin ang nangyayari ngayon. Puwisit talaga, oo. Bakit ba kasi may mga taong manhead at hindi marunong makiramdam? Ako na po dyan, ma. Day off ko naman ngayon eh. Ay, nako. Konting-konti na lang talaga, Morgan. Hihilahin ko na sa labas nitong bahay ang palamuning mong bilas. Ma, ang blood pressure mo. Kalmahan mo lang. Ay, paano ako kakalma? Anong oras na? Nakahilata pa rin ang babaeng yan. Tapos nag-iwan pa ng mga hugasin yan sa lababo. Kaya nga po, ako na lang ang gagawa. Ay, teka. Wala na pala tayong ulam. Bigas, kape, gatas at asukal. Ho? Teka, nag-grocery pa lang ako nung nakaraan Abay, ewan ko kung sino ang walang ambag. Sila pa yung malakas lumamon! Hindi pwedeng palaging ganito, ma. Ako na lang laging lahat ng sasalo sa bayarin dito sa bahay. Ay, kausapin mo yung kuya mo at yung magaling mong hipag. Mabigat ang loob ni Rosana sa kanyang manugang na si Kathleen simula nang dumating ito sa kanilang bahay. Ni minsan, hindi ito tumulong kahit sa pinakasimpleng gawain sa bahay.
Palagi lamang itong nakakulong sa kanyang silid at hindi sumasabay sa kanila sa pagkain. Sa halip, si Jason ang naghahatid ng pagkain sa kanya, isang bagay na lalong ikinaiinis ni Rosana. Si Morgan naman, nananatiling neutral sa pakikitungo kay Kathleen. Ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ng kanyang Kuya Jason. Ngunit ng araw na yun, napuno na siya. Hindi kasi nagbibigay ng kahit konting ambag ang kanyang Kuya Jason sa konsumo sa bahay, kaya nagdesisyon itong kausapin siya. Kuya, pwede ba kitang makausap saglit? Oo naman, Morgan. Tungkol ba saan? Dediretsahin na kita, kuya. Oh. Hindi naman sa pagiging madamot, no? Nais ko lang kasing kausapin ka. Hingil sa magiging ambagan natin sa gastusin dito sa bahay. Katulad ng kuryente, tubig, pagkain at kung ano-ano pa. Morgan naman, nagsisimula pa lang kami ng ate mo. Kunti lang ang sweldo ko bilang lineman. Manong kahit man lang ngayon saluhin mo muna kami. Kuya, hindi naman yata tama yan. May sarili din akong pinaglalaanan. Isa pa, entry level pa lang naman ako sa trabaho ko. Ako pa ang sumasalo ng mga medical bills ni Papa. Ang hinihingi ko lang naman sa'yo, kahit mag-ambag kayo ni Ate Kathleen. Halimbawa, kahit sa pagkain man lang, malaking tulong na yun sa akin. Bakit ba ang damot mo? Pasalamat ka nga't nakapagtapos ka. May maganda kang trabaho. Bakit hindi mo ko maintindihan? Naghihirap nga kami. Walang trabaho si Kathleen. Bakit kini-question mo kung nakapagtapos ako, kuya? Kung iisipin, iginapang rin naman ni na Mama at Papa ang pagpapaaral sa'yo noon. Pero hindi ka nagpursige. Sa halip, mas pinili mong pumunta ng Maynila at magsolo ng buhay. Anong gusto mo mangyari ngayon? Magsumbatan tayo nang narating sa buhay, ha? Ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan. Ikaw ang nag-uumpisa. Ang simple lang naman ang pakiusap ko sa'yo Magbigay ka kahit konti dito sa bahay. Katulad na lang ngayon. Ubos na yung pinang-grocery ko nung nakaraan. Kung ganito ng ganito, mas mabuti pa talaga sigurong magkanya-kanya na tayo. Aba, ang sama talaga ng ugali mo, no? Hoy, Morgan, hindi porket nakapagtapos ka at nag-aambag ka dito sa bahay, may karapatan ka ng pagsalitaan ako ng ganyan. Kuya mo pa rin ako. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Pwes, umakto ka bilang nakatatandang kapatid, kuya. Hindi yung napaka-close-minded mo. Masama ang loob na tinalikuran ni Morgan ang kanyang nakatatandang kapatid. Panay naman ang himudok ni Jason. Inis ito kay Morgan dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi naman nakaligtas kay Kathleen na kasalukuyang nasa may bintana at nakikinig sa pinag-uusapan nila magkapatid. Pagkapasok sa loob ng kwarto ni Jason, sa kanila mag-asawa, kaagad itong nilapitan ni Kathleen. Jason, narinig kong pag-uusap niyo ni Morgan. Hindi ko akalain na sasabihan niya ako ng ganun. Ang yabang niya. Akala mo naman kung sino. Porket nakapagtapos ang pag-aaral at may matinong trabaho. Kung pagsalitan ako, parang hindi niya ako nakatatandang kapatid. Tama lang yung nararamdaman mo, Jason. Huwag mong hayaang bastusin ka lang ng kapatid mo. Huwag kang magpapatalo. Anong gusto mong gawin ko? Ay, aba, syempre huwag mong susundin ang gusto niya. Huwag kang magbibigay ng ambag. Hayaan mo siya, ano? Alam ko namang hindi niya matitiis sa mga magulang mo. Babayaran at bibili pa rin siya ng grocery dito sa bahay. Kung sa bagay tama ka. Kilala ko yan si Morgan Hindi niya matitiis si Mama. Tsak naman, sayang ng pera kung iaambag ko ito dito sa bahay. Para sa ating mag-asawa yun. Tama. Kaya nga tayo nakipisan dito sa bahay niyo. Para makatipid Tapos magbibigay ka ng ambag? Aba, masaya sila.
Halos sumabog sa galit si Morgan sa mga narinig niya. Sakto kasing napadaan siya sa silid ng kanyang kuya. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya't malinaw niyang naulinigan ang pag-uusap ng dalawa. Sa sandaling yun, tuluyan ang naputol ang natitira niyang pasensya para sa kanyang hipag. Kitang-kita niyang sinusulsulan nito ang kuya niya at ang mas masakit, hinahayaan lamang ni Jason ang sarili na mauto ng kanyang asawa. Samantala, sumapit ang araw ng Biyernes. Hindi nag-grocery si Morgan. Sa halip, sardinas at noodles lamang ang binili niya, kasama ang ilang kilong bigas. Matapos bayaran ang mga dapat bayarin, diretso na siyang umuwi. Sakto namang nadatan niya si Kathleen sa kusina, nakasimangot, habang nakatitig sa walang lamang cabinet na dati puno ng iba't ibang groceries. May problema ba, Ate Kathleen? Morgan, bakit walang laman tong cabinet? Wala yung mga biskwit na gusto ko. Wala ring powdered milk. Hindi ako nag-grocery eh. Bakit naman? Anong bakit naman, ate? Bakit hindi ka nag-grocery? 'Di ba? Ngayon ang araw ng sweldo ni Kuya Jason. Sabihan mo siya, mag-grocery siya pagdating niya. Ano? Teka lang Di ba ikaw ang bumibili ng pagkain natin? At iba pang mga necessities dito sa bahay? Naisip ko lang kasi, ate. Hindi lang naman ako ang nakatira sa bahay na to. Isa pa, nakakahiya kina mama. Ayoko nang dagdagan ng suliranin nila sa pang-araw-araw na gastusin. Lalo na't nasa edad na ako para bumukod. Pinariringgan niyo ba ako? Papasok na ako sa kwarto ko, ate. Kung gutom ka, may binili akong sardinas dyan. Ikaw na lang din ang bahala kung magsasaing ka o hindi. Ano? Ako magsasaing? Ayaw mo? Bahala ka. Magugutom ka. Sige, kailangan ko na magpahinga eh. Nandilim ang mga mata ni Kathleen habang sinusundan niya ng tingin si Morgan na papasok sa kwarto nito. Maya-maya pa'y ibinaba niya ng tingin sa maliit na plastic bag na may lamang noodles at sardinas. Doon niya napagtanto, marahil ay tututuhanin nga ni Morgan ang sinasabi nito kay Jason. Dahil sa matinding inis, lumabas si Kathleen ng bahay at nagtungo sa kapitbahay na tindahan. Doon, namili siya ng mga pagkaing gusto niyang kainin. Pagbalik, dumiretso siya sa silid nila ni Jason habang dala ang mga binili niya. Nasaksihan iyon ni Rosana. Napailing ang matandang babae sa nakitang pagiging madamot ng kanyang manugang. Kaya naman, pagdating ni Jason, agad niya itong kinausap. Jason, pagsabihan mo yung asawa mo. Bakit naman, ma? Ano naman bang ginawa ng asawa ko na hindi mo nagustuhan? Nakita ko kanina. Pumunta ng tindahan, namili ng mga pagkain. At pagkatapos, dinala lahat sa kwarto nyo. Anong masama doon? Anong masama, Jason? Hindi namin kayo pinagdadamutan dito sa bahay. Kapag kami yung bumibili o kaya si Morgan, malaya kayong nakakakuha ng pagkain. Ay pagkatapos kayo, pag kayo ang meron, itinatago nyo. Ma, pareho lang kayo ni Morgan eh. Gusto nyo palagi kami nag-aambag dito sa bahay. Kaya nga kami nakikitira dito para makatipid. Dahil nagsisimula pa lang kami. Tapos pinipilit nyo kami magbigay? Naririnig mo ba ang sarili mo, Jason? Unang-una, nag-asawa ka na. Kaya dapat marunong ka na sa responsibilidad mo bilang isang lalaki. Abay dapat nga bumukod ka na eh. Pero hindi, dahil narito ka pa din sa poder namin ng tatay mo. Ang masama pa, umaasa kayo ng asawa mo sa pinaghirapan ng kapatid mo. At talagang ipamumukha mo sa akin, ma, na wala akong kwentang anak. Dahil hindi kasing ganda ng trabaho ni Morgan ang trabaho ko. Ay wala akong sinasabing ganyan. Bakit mo ba inililihis ang usapan?
Ang simple lang ng nais kong iparating. Narito kayo sa bahay. Dapat marunong kayong makisama, lalo na yung asawa mo. Abay daig pang bakasyonista kung umasta. Hindi na lamang kumibo si Jason, baka sa kanyang muka ang pagkainis sa walang tigil na pagbubunganga ng kanyang ina. Para sa kanya, pakiramdam niya'y hindi siya mahal ng kanyang mga magulang, na hindi sinusuportahan ang mga ito sa mga desisyon niya sa buhay. Lalong ramdam niya ang pagkadismaya ng kanyang pamilya sa asawa niyang si Kathleen. Samantala, kinagabihan, habang mahimbing natulog ang lahat, nagising si Morgan dahil sa kaluskos na nagbumula sa silid ng kanyang mga magulang. Agad siyang bumangon, suot ang kanyang pangtulog. Tinungo niya ang kwarto ng mga ito. Saktong nakasalubong niya ang kanyang ina na galing sa kusina. May daladalang isang baso ng tubig. Kaagad siyang tinanong nito kung saan siya pupunta. Morgan, ay saan ka pupunta anak? Dito po sa kwarto niyo, ma. May narinig po kasi akong kaluskos. Ano? Sandali ang papa mo. Iniwan ko siya sa loob. Mahimbing na natutulog. Renato! 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 Sumagot ka naman. Ay, Diyos ko namang tao ka, oo. Ayusin mo naman yung pagkakahiga mo. Ma, bakit po? Hindi! Morgan! Morgan, ang tatay mo! Bakit po, ma? Anong... Ay, may butas ang leeg niya at nanunuyot ang kanyang buong katawan. Hindi na rin siya humihinga. Hindi! Renato! Renato! Pa, sino may gawa nito sa'yo? Sino? Ano bang nangyayari dito? Renato! Bakit ba ang ingay ninyo? Kuya, si Papa, pinatay. Binutas ang liig niya, kuya. Ano? Wala siyang dugo. Halos walang patak ng dugo ang katawan niya. Kung sino man ang kriminal na gumawa nito, alagad ng demonyo! Pinatay niya ang asawa ko! Magbabayad ang sino mang may gawa nito. Magbabayad siya! Jason? Anong nangyayari? May pumatay sa tatay ko, Kathleen. Renato! Ano? Kaagad na kumalat ang balita sa buong baryo ni na Morgan. Agad ding nagsagawa ng investigasyon ang mga kasamahang pulis ni Morgan kaugnay sa sinapit ng kanyang ama. Natagpuan ng mga ito ang isang malaking butas sa dingding sa silid kung saan matatagpuan ang kwarto ng kanyang mga magulang. Lalo pang ikinagulat ng mga investigador ang pagkakasaid ng dugo sa katawan ng kanyang ama. Gayon din ang malaking sugat nito sa liig, tila sinadyang butasin upang higupin ang dugo mula sa loob ng katawan. Pagsapit ng gabi, dagsa ang mga nakikiramay. May ilan na nagbumula sa mga karatig baryo. Dati kasing barangay official ang kanyang ama, kaya marami itong kakilala sa iba't ibang lugar. Nakaupo si Morgan sa isang sulok, tulala at walang imik, nang biglang may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki na nakabarong. Bahagyang napaatras si Morgan sapagat hindi pamilyar sa kanya ang matandang lalaki. Nakikiramay ako sa inyo, iha. Salamat po. Mawalang galang na po pero kakilala po ba namin kayo? Tawagin mo na lamang akong Lolo. Lolo Eleno. Sige po, Lolo Eleno. Nahuli na ba ang pumatay sa ama mo? Hindi pa ho. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin po namin.
Lolo, Hindi tao ang pumatay sa ama mo. ano pong ibig niyong sabihin? Alagad ng demonyo ang pumatay sa ama mo. Talaga pong alagad ng demonyo. Dahil walang awa niyang pinatay ang tatay ko. Kung sino man siya, sisiguraduhin kong pagbabayaran niyang kinuha niya. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Isang aswang ang pumatay sa tatay mo. At sa uri ng pagkakapaslang, masasabi kong isang mandurugo ang pumatay sa iyong ama. Mandurugo? Mandurugong aswang. Ang mandurugong aswang ay parang vampira kung umatake ng kanilang biktima. Binubutas nila ang liig ng kanilang biktima. Sinisip-sip ang dugo nito hanggang tuluyang mamatay. Hindi ko po alam kung maniniwala ako sa inyo. Buong buhay ko, wala pa akong naengkwentrong aswang. Kung meron man, yung mga taong halangang bituka, katulad ng pumatay sa tatay ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, Iha. Nasa paligid lang ang aswang. Nagmamaseda. Nakikiramdam. Mag-iingat ka. Dahil alam ko, hindi ito ang huling beses na aatake ang mandurugo. Ha? Lolo Eleno, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala. Alas, Apo. Kinausap ko lang itong magandang dalagang ito. Anak siya ng namatay. Hi. Nakikirami ako. Salamat. Lolo mo pala siya? Oo, pasensya na ha. Madaldal talaga itong si Lolo. Kahit lalaki. Ayos lang yun. Iha. Iha. Iha, iha. Tandaan mo ang sinabi ko, ha? Tandaan mo. Memorize it. Lo, ano ba namang sinabi mo tungkol na naman sa aswang? Pasensya ka na ha. Mahilig talaga si Lolo magkwento tungkol sa mga aswang. Totoo. Totoo ang mga aswang. Maniwala kayo sa akin. Ayos lang yun. Baka nga totoong aswang na sinasabi ng lolo mo. Ako nga pala si Alas. Alas Di Angelo. Ako naman si PO1 Morgan Beltran. Ikinagagala kitang makilala, Morgan. Gusto mo makausap uli si Lolo? Sa Karatig Bayan lang kami, sa Guadalupe kami nakatira. Sa bahay ni Mayor Dominador Di Angelo. Nanlaki ang mga mata ni Morgan. Hindi niya inaasahan na magiging panauhin nila ang anak ni Mayor mula sa kabilang bayan. Ikunento niya ito sa kanyang ina at sinabi naman ito sa kanya na magkaibigan noon ang kanyang ama at si Mayor Dominador. Medyo naglaylo lang ang dalawa sa nakalipas na panahon kaya hindi nakapagtataka na bumisita ang anak nito sa lamay ng kanyang ama. Lumipas ang ilang araw, inilibing na ang kanyang ama. Patuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa pagkamatay nito. Sa labas ng kanilang bahay, nadaanan ni Morgan ang ilang matandang nagiinom ng lambanog. Kaagad siyang bumati sa kanila. Pinaunlakan naman niya ang mga ito. Ngunit bago pa man siya makalayo, naulinigan niya ang kanilang pag-uusap, lalo na ang tungkol sa aswang. Sinasabi ng mga iyon na maaaring na biktima ng aswang ang kanyang ama. Kaagad namang sumagi sa isipan ni Morgan ang sinabi ng lolo ni Alas. Morgan, nandito ka. Pasok ka. Pasensya na ha, kung biglaan ang pagpunta ko dito sa inyo. Gusto ko lang sanang makausap ang lolo mo. Si Lolo, sandali lang ha. Ipatatawag ko siya sa katulong namin. Upo ka muna. Ano bang gusto mong inumin? Juice, coffee, tea, or cold water? Di na lang. Medyo malamig din kasi ang panahon eh. Sure.
So, anong gusto mong tea? Green tea or chamomile tea na available sa kitchen? Chamomile tea na lang. Okay, dito ka lang ha. Magpapatimpla lang ako sa kitchen at ipatatawag ko si Lolo Eleno. Okay. Salamat, Alas. Tahimik na umupo si Morgan sa makintab na upuang mahugani. Sa kinis ito'y halatang araw-araw na inaalis ang alikabok. Tila ba bahagi ng ritual ng bahay ang pagiging perpekto. Ilang sandali pa'y dumating ang isang katulong may dalang tipat at cookies. Walang imik, ngunit magalang itong naghain bago tuluyang umakyat patungo sa ikalawang palapag. Dahan-dahang inilibot ni Morgan ang kanyang paningin. Ang buong bahay, balot ng marangyang kagamitan. Bawat pader, bawat palamuti ay nagsasabing dito nanirahan ang kapangyarihan at kayamanan. Bigla ang katahimikan ay naputol ng mga yabag mula sa hagdan. Napatingin siya roon. Bumaba ang matandang si Eleno. Inalalaya ng isang katulong sa unang pagkakataon na silayan niya ng malinaw ang mukha nito. Gwapo ang matanda. Isang kagwapuang hindi kayang burahin ng edad o ng panahon. Nakasuot ito ng mamahaling alahas, lalo na ang mga alahas na nakapalibot sa liig nito, lalong nagbibigay diin sa kanyang dignidad. Umupo si Eleno sa harapan niya. Agad namang tumayo si Morgan. Tuwid ang tindig upang magbigay ng galang sa matandang Ginoo. Hindi ko akalain na bibisitahin mo ko rito, Morgan. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Patapos na rin naman ako sa aking siesta, kaya ayos lang, iha. Huwag mo nang alalahanin iyon. Ano pala ang kailangan mo sa akin? Tungkol po sana sa sinabi niyo sa akin noong lamay ng tatay ko. Yung tungkol sa mandurugong aswang. Totoo po talaga yun? Soledad, pumunta ka sa aking silid. Kunin mo ang album de Recuerdos ko roon. Date prisa, may invitado no nebe esperar. Se senyor, ahora mismo. Ha, Iha, pasensya ka na. Sanay talaga ako magsalita ng Espanyol. Pati ang mga katulong ko rito sa bahay ay may konting nalalaman sa salitang Espanyol. ganun po ba? Hintayin lang natin si Soledad. Pagbalik niya, may ipakikita ako sa'yo. Ilang saglit ding naghintay si Morgan at Eleno. Pagbalik ng katulong, may iniabot ito sa matanda, isang lumang photo album. Yun pala, ang ipinakuha nito sa katulong kanina. Maya-maya pa'y isa-isa yung binuklat ni Eleno hanggang huminto ito sa lumang larawan kung saan may isang babaeng nakasuot ng lumang kasuotan ng isang sundalo. Malungkot na ngumiti ang matanda bago tumingin sa kanya. Ito ang aking abuela sa tuhod. Bago pa ako, iilang kaganapan pa lamang ang aking natatandaan kasama siya. Pero isa lang ang masasabi ko, napakabuti niyang tao. Ano pong nangyari sa kanya? Pinatay siya Ah, ng isang mandurugong aswang. po? Paano niyo po nasabing isang aswang ang pumatay sa kanya? Said ang dugo ng kanyang katawan. May malaking buta sa kanyang liig. Yun ang natatandaan ko nung araw na
matagpuan siyang patay sa sarili niyang pamamahay. Nahuli po bang salarin? Hindi. Kahit gaano karaming tauhan ng aming pamilya, ang tumugi sa aswang ay hindi siya nakita. Nanatiling walang hustisya ang pagkamatay ng aking abuela. Ang pagkamatay ng aking abuela ay katulad ng iyong ama. Kung ganon, matagal na pala talagang may ganitong uri ng mga nilalang? Sa pulang panahon bago tayo sakupin ng mga Espanyol at Amerikano. Pero kumunti ang lahi nila. Dahil nagapi ang pangkalahatan sa kanila sa kasagsagan ng pananakop. Pero hindi ibig sabihin ay wala na sila. Lolo, matutulungan niyo po ba ako? Gusto ko pong mahuli ang pumatay sa tatay ko. Oo, Morgan. Tutulungan kita. Hindi man namin nakamta ng hustisya para sa aking abuelo. Sisiguraduhin ko na makukuha ng tatay mo ang hustisya sa kanyang kamatayan. Tutugisin natin ang mandurugong aswang. Ay, ikaw lang pala. Matanda na kasi ako. Masayang umalis si Morgana sa bahay ng mga di-anghelo. Umuwi siya sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang ina na nagtatabas ng damo sa labas ng kanilang bakuran. Nang makita siya nito, kaagad itong lumapit sa kanya. Halata pa rin sa muka ng kanyang ina ang lungkot at hindi pa rin na maiwasang maramdaman ni Morgan dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Anak, ay saan ka ba galing? Sa pagkakaalam ko, wala ka namang duty ngayon. May pinuntahan lang po ako, ma. Ikaw, ang init na dito sa labas, ha. Pero nagagapas ka pa rin ng damo. Ay, nabubuisit ako sa loob ng bahay. Bakit po? Ay, naroon kasi si Kathleen. Nanonood ng TV. Ang daming kalat. Tapos hindi man lang magawang tumayo at maglinis. Ganun ho ba? Sandali ho. Papasok po ako sa loob. Ay, mabuti pa nga. Baka sakaling mahiya na at tumayo sa sofa. Hindi ko na talaga kayang pakisamahan. Yang hipag mong yan. Pumasok si Morgan sa loob ng bahay habang naiwan naman sa labas si Rosana. Sa unang hakbang pa lamang niya, sinalubong na siya ng magulong sala. Bukas ang TV, malakas ang volume at sa sopa naroroon si Kathleen. Prenteng nakaupo, walang pakialam. Habang ngumunguya ng paborito nitong kutkutin, biglang kumulo ang dugo ni Morgan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng bahay. Naggalat ang mga gamit, tambak ang maruruming pinggan at malinaw sa kanyang hinuha na wala pang nakahandang pagkain para sa pananghalian. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya nakatiis. Dahan-dahan ngunit mariin niyang hinarap si Kathleen. Sa kanyang mga matay, nag-aapoy ang galit na matagal nang kinikimkim. Ate Kathleen, ano ba naman yan? Hindi ka man lang ba tutulong sa gawain dito sa bahay? Hindi mo ba nakikita ang mga kalat? Kahit dyan sa sofa na inuupuan mo, ang daming balat ng sitsiriya. Teka lang, Morgan, ha? Hindi ko naman yata obligasyon na maging katulong dito sa bahay niyo. Wow! Big word! Obligasyon! Katulong! Kailan ka namin ginawang katulong, ate? Hindi ka nga lumalabas ng kwarto niyo ni kuya eh. At higit sa lahat, si mama ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Abay, natural dahil bahay niya to. Talagang hindi ko na kaya yung kakapalan ng mukha mo. Kung ganyan naman palang pananaw mo, edi umalis na kayo ni kuya dito sa bahay. Bumukod na kayo. Ba't wala kang galang, ha? Morgan, wala kang karapatang palayasin ako dito dahil asawa ko ng kuya mo. At anak din siya ng mga magulang mo. Ikaw ang walang galang at makapalang mukha. Pagod na ako magtimpi sa'yo, ha? Noon pinapakisamahan kita dahil asawa ka ng kuya ko. Pero ngayon, sumusobra ka na. Palamunin ka na nga dito sa bahay. Ang tamad-tamad mo pa. Ang kapal naman ng mukha mong tawagin akong palamunin.
Bakit? Totoo naman ah. Ako ang sumasalo ng araw-araw na konsumo dito sa bahay. Samantalang kayo ni Kuya, nagpapakasarap sa loob ng kwarto nyo habang humihilata. Kaya may karapatan akong tawagin kang palamunin. Ba't walang Sige! hiya ka? Subukan mo kong saktan. Dahil hindi ako mangingiming saktan ka rin. Akala mo natatakot ako sa'yo? Pwes, nagkakamali ka. Isusumbong kita sa Eh kuya di mo! magsumbong ka! Wala akong pakialam. Sige, puntahan mo siya sa trabaho niya at magsumbong ka. Gusto mo ihatid pa kita? Visit ka! Wala kang galang! Asawa ko na kuya mo! Ang sama ng ugali mo! Galit na tumayo si Kathleen. Bago niya tiningnan ng masama si Morgan. Kaagad itong pumasok sa silid ng kuya niya at pabalibag na isinarado ang pintuan. Naiwan si Morgan sa sala. Sa gitna ng napakaraming kalat, kailangan niyang linisin. Wala man lang kasi siyang ibang pagpipilian, kundi linisin ang mga iyon. Pagkatapos niyang linisin ang mga kailangang ayusin, kinausap niya ang kanyang ina. Sinabihan itong sa karinderya na lamang sila kakain dahil nawala na siya ng gana magluto. Samantala, habang wala sina Morgan at Rosana, sakto namang umuwi si Jason. Kaagad itong sinalubong ni Kathleen at umiiyak. Jason! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Kanina kasi, pinagsalitaan ako ng hindi maganda ni Morgan. Jason, akala ko matapang ako eh. Akala ko, kaya kong panindigan yung mga sinabi ko sa'yo na nahayaan mo lang sila. Pero hindi pala. Nasaktan ako, Jason. Sinaktan ako ng kapatid mo. Sobra akong nasaktan. Ginawa yun sa'yo ni Morgan. Oo. Sabi niya lumayas na daw tayo dito. Napalamunin lang daw ako. Nawala daw akong kwentang tao. Wala akong kwentang asawa sa'yo. At higit sa lahat, sabi pa niya, ito yung mas masakit na para bang tinudurog ako ng pinong-pino. Hindi ko kayang sabihin dahil nasasaktan talaga ako. Sabihin mo na sa akin. Sabihin mo na. Ano eh? Ano nga? Sabi niya kasi... Ano? Sabi niya sa akin na sana daw si Gigi na lang daw yung naging asawa mo. Dahil hindi raw ako karapat-dapat sa'yo. Kasi wala daw akong pinag-aralan na high school lang ang tinapos ko. Ang sakit-sakit, Jason! Hindi ko kaya. Sumusobra na sila. Nasaan sila? Malilintikan sa akin ang Morgan na yan. Hindi ko magagawang palampasin to. Umalis sila eh. Pero Jason, iganti mo ko din sa maldita mong kapatid ha. Huwag mong hayaan kawawain nila ako. Kapag hinayaan mo sila, uulit-ulitin nilang ginawa nilang to sa akin. Kaya Jason, kung mahal mo ako bilang asawa mo, iganti mo ko. Mahal ko, iganti mo ko. Oo, Kathleen. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko talaga yan. Mananagot sa akin si Morgan. Humanda siya sa akin pagdating niya. Humanda talaga siya. Lihim na napangiti si Kathleen habang pinagmamasdan si Jason na nanggagalaiti. Alam niyang sasaktan nito si Morgan kapag dumating ito, kaya mas lalo pang natuwa si Kathleen. Mas ginatungan pa niya ang galit ng asawa. Binigyan niya rin ito ng alak para lasingin. 7:00 na ng gabi. Nang dumating si Morgan kasama ang kanyang ina, may dala silang take-out na pagkain para ibigay sa kanyang kuya dahil hindi niya rin kayang tiisin ang gutom nito. Nasa bungad pa lamang sila ng pinto nang marinig nila ang malakas na boses ni Jason. Hindi maipagkakailang lasing ito. Mabuti naman. Umuwi ka na, Morgana.
Jason, abay lasing ka yata. At bakit ha? Anong kailangan mo sa kapatid mo? Oo nga kuya. Anong kailangan mo sa akin? Ay, Diyos ko, Walang Jason! hiya ka! Ay, bakit mo sinampal ang kapatid mo? Bastos ang anak mo, ma! Ano bang problema mo, kuya? Bakit ba bigla-bigla ka na lang nananakit? Ano bang ginawa ko sa'yo para sampalin mo ko? Binastos mo ang asawa ko. Sinaktan mo siya. Higit sa lahat, kinumpara mo siya sa ex kong si Gigi! Sinabi niya yun sa'yo? Ang kapal pala talaga ng mukha ng asawa mo. Hindi lang makapal, kundi sinungaling pa. Wala akong sinabing ganyan sa kanya. At higit sa lahat, hindi ko siya kinumpara kay Ate Gigi. Huwag kang magsinungaling. Asawa ko mismo nagsabi sa akin. Tumigil ka na, Jason! Pamilya mo rin kami! Walang pamilya sa akin! Ang tanging pamilya ko lang si Kathleen! Dahil siya ang asawa ko! Ganyan ka na ba talaga kabaliw sa babaeng yan, Jason? Pati ako na inamot si Morgan at tunay mong kadugo. Handa mong talikuran? Alang-alang sa babaeng yan! Oh! Dahil mahal ko siya at asawa ko siya. Kaya kayong dalawa, subukan nyo lang na saktan at kantihin si Kathleen. Kalilimutan ko talaga kayong kapamilya ko kayo! Kinuha mo na, kuya! Bulag ka sa katotohanan dahil sa kabaliwan mo dyan sa asawa mo. Gusto mo ng ganong setup? Sige, simula sa gabing ito, magkanya-kanya na tayo! Walang hiya kayo! Wala kayong karapatang bastusin ang misis ko! Tayo naman, walang kwentang makipag-usap sa isang taong sarado ng utak kagaya ni kuya. Pero Morgan, anak, kailangang malinawan ng kuya mo. Ma, sinaktan niya ako. Pinastos ka niya. Ano pa bang aasahan mo? Kung gusto niyang malinawan, pabayaan mo siya. Renato, kung nandito ka lang sana, baka kayanin ko pa ang problemang ito sa mga anak natin. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito! Mga duwag! Ito tatandaan nyo, ha? Walang kakanti sa asawa ko. Kahit kayo mga tao dyan sa labas! Walang mambabaso sa asawa kong si Kathleen! Kung hindi, malilindikan kayong lahat sa akin! Hoy! Sino matapang? Sino matapang? Kaagad na pumasok si Morgan sa kanyang kwarto. Hindi niya maiwasang mapaiyak, lalong-lalo na ang kanyang emosyon sa mga sandaling yun. Galit dahil sa ginawang paninira sa kanya ng kanyang bilas at pangungulila sa pagkawala ng kanyang ama kinabukasan. Nagising si Jason na masakit ang ulo. Kaagad siyang pumunta sa kusina para magtimpla sana ng kape. Pero laking pagtataka niya na wala siyang makitang kahit na ano roon. Kahit na bigas sa tansya niya wala pang 1 kilo ang natira. Kaagad niyang hinanap ang kanyang ina at nakita niya itong nagdidilig ng mga halaman sa labas. Ma? Bakit walang kape sa kusina? Wala pa ring lutong pagkain. 7:30 na ng umaga, oh. O ano ba ako sa bahay na to, Jason? Katulong mo at ng asawa mo? Man naman, kung ano man ang nasabi ko sa inyo ni Morgan kagabi. Pasensya na, lasing lang ako. Lasing ka man o hindi, ang nasabi mo ay nasabi mo na. Kasalanan naman kasi ni Morgan eh. Binastos niya ang asawa ko. Malamang magagalit ako. Bigla akong nahilo ah. Anong nangyayari sa'yo? Ay bakit namumutla ka? Hindi ko alam ah. Baka dahil hangover ko lang. Ay ganun ba? O ay di pumunta ka dun kay Kathleen. Sabihin mong asikasuhin ka. Pero ma'am, walang pagkain sa kusina kahit kape. At asukal wala. Ay dahil hindi nag-grocery si Morgan. Ano? Kung gano'n ano kakainin namin? Abay ewan ko. Pagsabihan mo yung asawa mo na ipagluto ka. O kaya naman, mamili kayo ng pagkain ninyo.
Sigurado naman ako may pera kayo dahil halos 1 taon yun ang pagtira dito sa bahay. Hindi naman kayo nagbibigay ng ambag. Sarili nyo lang naman ang iniisip nyo. Hindi nakakibo si Jason sa sinabi ng kanyang ina at iniwan siya dito sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa'y napasapo siya sa kanyang ulo dahil bigla namang nakaramdam ng pagkahilo. Ilang sandali pa'y bumalik siya sa kwarto nila mag-asawa at doon niya naabutan si Kathleen. Nakahiga pa rin habang nagsiselfon. Kaagad niyang sinabihan ng kanyang asawa na ipagluto siya ng pagkain dahil masama ang pakiramdam niya. Ngunit inirapan lamang siya ni Kathleen at padabog na nagtalukbong ng kumot. Ikaw na lang ang magluto, Jason. Ayoko magpang-abot na naman kami ng kapatid mo. Masama talagang pakiramdam ko. Nakararamdam ako ng pagkahilo. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Nakakainis naman eh. Bibili na lang ako sa tindahan ng pagkain mo. Ano ba kasing ginagawa ng nanay mo? Hindi ba siya nagluto ng pagkain? Hindi dahil walang mailuluto sa kusina. Hindi raw nag-grocery si Morgan. Kita mo na? Napakadamo talaga niyang kapatid mo. Gugutumin yata tayo eh. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Pero sa ngayon nakikiusap ako sa'yo. Ibili mo muna ako ng pagkain dahil nahihilo talaga ako. Sige na nga. Akin ang pera. Binibigay ko naman siyang pera ko ah. Ayokong gastusin yun. Bigyan mo ko ng panibagong pera. Dahil kung hindi, hindi ako bibili ng pagkain. Sige, sige. Eto. Bilisan mo lang ha. Dahil gutom na talaga ako. Padabog na umalis si Kathleen, ngunit hindi na lamang pinansin ni Jason ang pagdabog ng babae. Sobra niya kasi itong mahal at hindi niya nakikita ang mga kakaibang kilos nito. Palagi itong iritable tuwing inuutusan niya itong asikasuhin siya. Ang mahalaga sa kanya kahit papano'y ibili siya nito ng pagkain. Samantala, kinagabihan, habang pauwi ng bahay si Morgan mula sa duty, madadaanan niya ang isang kakahuyan. Halos wala ring dumadaan doon. Shortcut iyon pauwi sa kanilang bahay. Sakay ng kanyang motorsiklo, payapa niyang binagtas ang maputik na daan. Maya-maya pa'y may narinig siyang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Bahagya siyang tumingala sa kalangitan. Doon ay may naaninag siyang parang isang malaking ibon. Kulay abuhin iyon. Itim ang katawan. Biglang kinabahan si Morgan. Dahil hindi yun normal na laki para sa isang karaniwang ibon. Kaagad niyang kinapa ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Napasigaw siya nang biglang tumagpa sa harapan niya ang isang nakatatakot na nilalang. Mahaba ang katawan, may abuhing mga pakpak at mahaba ang dila. Aswang! Isa kang aswang! Ikaw bang pumatay sa tatay ko? Nanilisik lang ang kanyang mga mata. Humahaba ang tila niya. At ang kanyang pakpak patulis. Hoy, mukhang binabalak niya akong tusukin. Gamit ang matutulis niyang pakpak. Itong dapat sa'yo! Tinamaan ko siya sa balikat. At ngayon, namimilipit siya sa sakit. Hindi! Hahampasin niya ako gamit ang mahaba niyang dila! Nahulog ako sa motorsiklo ko. Nalapit siya sa akin. Walang hiya kang aswang ka. Uubusin ko sa iyong bala ng baril ko! Pagbabayaran mong ginawa mong aswang ka! Huli mo ka lang. Pero hindi ako natatakot sa iyo. Sugurin mo man ako ng paulit-ulit. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti at hindi kita napapatay. Lumipad siya papalayo. Sigurado akong natamaan ko siya sa may balikat niya.
Alam kong malalim ang tama niya sa balikat. Sisiguraduhin ko na mahuhuli kitang aswang ka. Mabangon na ako. Ang sakit ng sugat ko mula sa mahabang dila niya. Ang baho niya rin. Kailangan ko nang makauwi sa bahay. Lilinisan ko ang sugat ko. Paika-ikang bumangon si Morgan. Hawak ang dugo ang braso niya. Pakiramdam niya nanginginig ang kanyang buong katawan sa bawat galaw. Ngunit pinilit niyang mag-drive pabalik ng presinto para i-report ang nangyari. Alam niyang baka pagtawanan lamang siya ng mga kasamahan o di kaya'y hindi maniwala. Hindi naman kasi sila naniniwala sa aswang. Ngunit ganun pa man, pinilit niyang ipaalam ang insidente. Pagkatapos ay umuwi siya sa kanilang bahay. Nakabenda ang braso. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat at nilagyan ng gamot habang ramdam ang kirot ng bawat galaw. Pagdating niya, kitang-kita ang pagkabahala sa mukha ni Rosana. Agad itong lumapit at nagtanong. Morgan, anong nangyari sa iyo, anak? Sinalakay po ako ng aswang, ma. Aswang? Ay, anong ibig mong sabihing aswang? Yung pumatay po kay Papa. Siya ang sumalakay sa akin sa kakahuyan. Muntik niya na ako madiskrasya. Mabuti na lang natamaan ko siya sa balikat. Anak, ayoko mang itanong to sa iyo. Pero, nasa katinoang ka ba? Gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot, Morgan? Naman, hindi ko naman po sasayangin ang lahat ng paghihirap ko sa pag-aaral para lang gumamit ng drugs. Totoo pong sinasabi ko. Sinalakay ako ng aswang. Isang nakakatakot na lilalang. May mahahaba at matutulis siyang pakpak. Ang dila niya, sobrang haba. Yun ang ginamit niyang panghampas sa akin. Kaya nasugatan ang braso ko. Ay, Diyos ko. Kung totoo yung sinasabi mo, anak, hindi tayo ligtas kung ganon. Ay baka mamaya, salakayin ulit tayo ng aswang at patayin niya tayo. Katulad ng ginawa niya sa papa mo. Hindi ko hahayaan yon, ma. Siya munang papatayin ko bago niya tayo masaktan ulit. Nag-aalalang tiningnan ni Rosa ang malaking benda sa braso ng kanyang anak. Kaagad niya itong inalalayan papasok sa kwarto nito. Samantala, sa loob ng kwarto nila Jason, nanginginig ang lalaki. Pakiramdam niya, habang lumilipas ang oras, mas lalo siyang nangihina. Unti-unti niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Nang bumukas ang pinto ng silid, naaninag niya ang presensya ng kanyang asawa. Kaagad itong tumabi sa kanya. Kinabig, binigyan siya ng isang mapusok na halik sa labi. Kathleen, anong ginagawa mo? Hinahalikan ka, asawa ko. Ayaw mo ba? Nahihilo ko't nanghihina. Hindi gamot ang halik mo. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Huwag ka mag-alala, Jason. Mawawala din yan. Hindi pa ako nag-toothbrush mula kagabi. Huwag mong hawakan ang balikat ko. Ang sakit. Ano? Teka, bakit namimilipid ka sa sakit, Kathleen? Hindi naman madiin ang pagkakahawa ko sa balikat mo. Kahit na, masakit pa rin. Sa susunod, huwag mong basta-basta hahawakan ang balikat ko. Sorry, huwag ka na magalit. Hindi ko naman sinasadya. Lalabas muna ako ng bahay. Ang sakit. Sorry. Sorry Gusto mo bang sabihan ko si Morgan na ibili ka ng gamot? Wag! Ha? Kathleen, bakit? Iyan ang wag na wag mong gagawin, Jason. Wag mong babanggitin sa kapatid mo na masakit ang balikat ko. Pero bakit? Wag nang maraming tanong. Kahit nangihina, nakita ni Jason ang galit sa mata ng kanyang asawa. Sa hindi niya malamang dahilan,
Lumabas si Kathleen sa kanilang kwarto, samantalang naiwan si Jason. Nakahiga sa kama at nanginginig sa kahinaan. Bigla siyang nakaramdam na para bang basang likido sa kanyang bibig. Kaya dahan-dahan niyang pinunasan iyon. Ganun na lamang ang paggagitla niya nang makita ang kulay ng pulang likido. Doon siya nahintakutan. Sa isip niya, baka may sakit siya. Natakot din siya. Baka mahawaan pa niya ang kanyang asawang si Kathleen. Kinabukasan, maagang bumangon si Jason. Nakatalukbong siya ng kumot dahil pakiramdam niya sobrang init niya kahit nasa kalagitnaan na sila ng Kwaresma. Nakasalubong niya si Morgan, nagtataka nang makita ang malaking benda sa braso nito. Morgan, anong nangyayari sa'yo? Bakit may malaking benda ka sa braso mo? Sinilaki ako ng aswang kagabi. Swag? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba akong nagpapatawa, kuya? Tingin mo? Susugatan ko ang sarili ko para lang magpatawa? Teka, ikaw, anong nangyayari sa'yo? Ngayon ko lang napansin biglaan ang pagpayat mo. Namumutla ka rin. May sakit ka ba? Hindi ko rin alam nung nakarang araw Bigla na lang ako nakaramdam ng pagkahilo. Tapos, eto, unti-unti ako nanghihina. Kailangan mo magpatingin sa doktor. Baka kung anong sakit ang meron ka. Yun nga rin lang pinag-aalala ko Baka may sakit ako. Baka mahawaan ko na si Kathleen. Ano ba naman yan, kuya? Ang asawa mo pa rin ang inaalala mo? Siyempre naman, Morgan. Asawa ko yun. Bahala ka. Aalis ako. May pupuntahan lang ako. Morgan, baka pwedeng dumaan ka ng butika. Bakit? Bumili ka ng gamot. Kuya, pumunta ka na muna ng ospital. Hindi ako pwedeng basta-basta bumili ng gamot sa butika nang wala namang reseta. Hindi naman para sa akin. O para kanino? Para kay Kathleen. Anong nangyari sa kanya? Kagabi kasi, aksidente kong nahawakan ang braso niya tapos bigla siyang dumaing sa sakit. Ayaw nga niyang sabihin sa akin At ayaw niya rin sabihin sa'yo. Marahil, nahihiya lang siya. Masakit ang braso niya? Oo. Kaya Morgan, nakikiusap ako sa'yo. Bilhan mo naman ng gamot si Ate Kathleen mo, ha? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Morgan. Iniisip niya ang sinabi ng kanyang kuya Jason. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga pangyayari. Pero para makasigurado'y muli siyang nagtungo sa bahay ng The Angelo. Sa bayan ng Guadalupe, kaagad naman siyang inistima ng mga katulong at maya-maya pa'y lumabas na ang matandang si Eleno. Ayan, nalapatan ko na ng kamot ang sugat mo na nagmumula sa isang mandurugong aswang. Bakit may alam po kayo sa panggagamot? Isa akong kurandero, Kurandero? albularyo. Pinag-aralan ko ang pagiging isang albularyo at herbalist. Dati rin kasi akong doktor at alam kong taliwa sa pag-aaral ng medisina ang paniniwala sa mga lumang panggagamot. Lolo, maraming salamat po sa panggagamot ninyo sa akin. Pero, kaya po ako narito. Gusto kong malaman kung paano ko matatalo ang isang mandurugong aswang. Maraming paraan, Morgan. Pero ang pinakamabisay, makuha mo ang kanilang anting-anting na pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Kung sa labanan naman ay kailangang matamaan mo ang kanilang puso, pakpak at pusod. Tinamaan ko siya sa balikat noong naglaban kami.
Pero nakatakas po siya. May hinala ka ba? Kung sino siya? Kanina, bago ako umalis, sinabi sa akin ng kuya ko na masakit daw ang balikat ng hipag ko. Hindi ko alam pero hindi maganda ang kutob ko. Manmanan mo siya. Kapag nakumpirma mo na siya nga ang mandul ko, gamitin mo ang punyal na ibibigay ko sa'yo. Punyal? Oo. Soledad! Pumunta ka sa kwarto ko. Kunin mo ang punyal. Deprisa para darle 8 a Morgana. Si Senyor, lo traere enseguida. Gracias. Lolo, Ang punyal na yan, ang gamitin mo sa pagpaslang mo sa aswang. Kapag nakilala mo siya, mas maganda kung makukuha mo ang anting-anting niya. Kung meron man, kung wala, patayin mo siya gamit ang punyal na ibibigay ko sa iyo. opo lolo, gagawin ko po talaga yan. Pagkarating niya sa kanilang bahay, kaagad siyang sinalubong ni Rosana. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Kaagad niya ring nilapitan ang kanyang ina. Kasunod niya si Alas na siya namang nagatid sa kanya pa uwi. Isinakay na rin ni Alas ang motorsiklo ni Morgan sa kanyang pick-up para hindi na iyon alalahanin pa ng dalaga. Bumaling si Morgan sa likuran niya. Kaagad niyang ipinakilala si Alas sa kanyang ina. Magandang araw po. Natatandaan kita, Iho. Ikaw yung pumunta sa lamay ng asawa ko, hindi ba? Opo, ako nga po. Kasama ko nun si Lolo Eleno. Maraming salamat sa paghahatid sa anak ko. Nag-aalala talaga ako ng gusto. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Pumunta lang po ako sa bahay nila, Ma. May itinanong lang po ako kay Lolo. Ay, ganun ba? Kung ganun, dito ka naman ang halian, Iho. Tamang-tama, katatapos ko lang magluto. Naku, nakakaya naman po. Huwag ka nang mahiya, dito ka na kumain. Masarap si Mama magluto, tsak nagaganahan kang kumain. Sige na nga. Kung ganon, pumasok na tayo sa loob ng bahay at maghahanda na ako ng mesa. Kaagad na pumasok sa loob ang tatlo. Agad namang naghain ng tanghalian si Rosana. Umuusok pa ang tinulang native na manok, prenitong tilapia at mga gulay. Maging ang kanin ay bagong luto rin. Nasa pagkainan sila nang biglang dumating si Kathleen. Nakasuot ito ng makapal na jacket, isang bagay na ikinakunot ng noo ni Morgan dahil kilala niya ang kanyang bilas na palaging sexy magsuot ng damit. Ngunit sa araw na yun, kakaiba ang anyo noon. Kaagad na umupo si Kathleen sa tabi ni Alasa. Nakatapat ni Morgan. Napaurong si Alas, tila ba naiilang sa kilos ng babae. Maging si Rosanay, hindi inaasahang ginawa iyon ni Kathleen dahil bihira itong sumalo sa pagkain nila. Bumaling si Kathleen kay Alas at matamis na ngumiti sa binata na parabang sila lamang ang nasa hapagkainan. Wala ang mag-ina sa harapan niya. Anong pangalan mo? Ako si Alas. Alas. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Ako naman si Kathleen. Ngayon lang kita nakita dito. Taga saan ka ba? Kathleen, umayos ka ng kilos mo. Parang wala ang asawa mo sa loob ng kwarto nyo. Hindi ko gusto ang ulam. Sa akin na tong pritong tilapia. Ang baho ng tinola. Bastos ka. Unang-una, kung ayaw mo sa pagkain, magluto ka ng para sa'yo. Huwag mong babastusin ang pinaghirapan ng mama ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Alas, mas masarap ako magluto. Gusto mong tikman? Wag na. Hindi ako mahilig sa exotic. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Akin ang lahat ng isda na to. Ibaba mo yan. Kumuha ka lang ng ilang peraso.
Hindi mo ba nakikita? Kumakain kami? Ano namang pakialam ko? Alas, alam mo ba na pinagdadamutan nila kami? Kaya wag kang maniniwala dyan kay Morgan. Hindi siya mabait. Madamot siya. Tumigil ka, sabi! Aray! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Bitawan mo balikat ko! Diyan na nga kayo! Alas, oo. Pasensya ka na sa nangyari. Okay lang po. Kung ganun, tama nga si Kuya. Sumasakit nga ang balikat ni Kathleen. At ang balikat kung saan siya nakakaramdam ng sakit ay ang balikat kung saan ko nabaril ang aswang ng gabing yun. Anak, ay natigilan ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ho ako, ma. Alas, pasensya ka na sa nangyari kanina. Ayos lang yun. Ano ka ba? Wala yun. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang pagkain, unti-unting nabubuo ang hinala ni Morgan laban sa kanyang bilas. Kaya naman, ng araw na yun, binantayan niya ang bawat galaw ng babae. Nanatili lamang ito sa loob ng kwarto nila. Na tila ba wala itong balak lumabas dahil doon. Nagpasya si Morgan na magmanman sa labas ng silid. Maingat siyang sumilip sa siwang ng dingding. Doon niya nakita si Kathleen na hinuhubad ang suot na jacket. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanang balikat ng babae. Sinasabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. May sugat siya sa balikat. Yan ang tinamaan ko ng bala ng baril ko. Siya ang aswang. Siya ang pumatay kay Papa at sumalakay sa akin. Hayop ka. Isa ka palang alagad ng demonyo. May hinubad siyang singsing. May kulay itim na bato ang singsing. Teka, hindi kaya... Yan ang anting-anting na sinasabi ni Lolo na kailangan kong makuha. Ayun, lumabas siya ng kwarto nila. Gagawa ako ng paraan para makuha ko ang singsing niya. Pagkalabas ni Kathleen ng kwarto, kaagad na tumalili si Morgan papasok sa kanilang silid. Pagpasok niya, nakita niya ang payat na katawan ng kanyang kuya. Mahimbing na natutulog. Gusto niya sana itong gisingin, ngunit naisip niyang magtataka ito kung bakit naruroon siya sa loob ng kwarto nila. Agad niyang hinanap ang singsing, ngunit laking pagtataka niya, hindi niya ito matagpuan. Kahit saang sulok siya maghanap, wala yun. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Sa kinakabahang diway, tumalon siya palabas ng bintana. Sinikap na wag makalika ng kahit anong ingay. Pagkatapos nito'y kaagad niyang pinuntahan ng kanyang ina. Samantala, sa loob ng silid, napakunot ng noo si Kathleen. May kakaiba siyang naramdaman na tila may mali, ngunit ipinagkibit balikat na lamang niya iyon bago lapitan si Jason na nakahiga sa kama. Asawa ko. Ikaw na ba yan? Oo, ako nga to, Jason. Nangihina ako. Asawa ko. Ako rin, Jason. Kailangan ko ng lakas para tuluyan ng maghilom ang sugat ko. Sugat? Oo. Nakikita mo ang sugat sa balikat ko. Kagagawa niya ng kapatid mo. Binaril niya ako. Mabuti na lang nakatakas ako. Hindi. Anong nangyayari sa'yo, Kathleen? Bakit humahaba ang dila mo? Ito ba? Ito ang gagamitin ko para higupin ang lahat ng natitira mong dugo para tuluyan na akong maging malakas at makahanap ng ibang biktima. Hindi. Aswang ka. Ikaw ang pumatay sa papa ko. Sino pa nga ba sa akala mo, Jason?
ang pumatay sa kanya. Ikaw sanang uunahin ko. Kaya lang, naisip ko, wala pa akong nahanap na kapalit mo bilang asawa ko. Pero may nakita na akong pwede kong ipalit sa'yo. Siyang lalaking gusto kong mapangasawa ulit. Mayaman, gwapo, magbubuhay reyna ako. Hindi katulad mo. Kaya pala, unti-unti ako nanghihina. Dahil unti-unti mong inuubos ang dugo ko. Bakit, Kathleen? Binahal kita ng sobra. Kahit pamilya ko'y handa akong talikuran para sa'yo. Bakit? Dahil hindi naman kita mahal. Ang tingin ko sa'yo ay isang pagkain. Kayong lahat ay pagkain lamang para sa nagugutom at nauuhaw kong tiyan. Kaya dapat sa'yo Wag. ko pinagtuguan asawa ng ko. ganito. Wag. Ah! Mahal kita. Huwag ka gawin yan. Patawarin niyo ko. Diyos ko. Sa lahat ng kasalanan ko, lalo na sa pamilya ko. Ang sarap ng dugo mo. Uubusin ko lahat ng dugo mo, Jason. Teka! Ano nga mo yan? Ang baho! Amoy nasusunog na insenso at bawang! Hindi ko kayang amoy. Lalabas ako sa kwartong ito! Kaagad na lumabas si Kathleen mula sa loob ng kwarto nila ni Jason. Paglabas niya pa lamang, sinalubong na siya ng makapal na usok na may amoy na bawang at insenso. Nahilo at napahawak siya sa kanyang ulo. Yun ang isa sa dahilan kung bakit madalas siyang nananatili sa loob ng kwarto. Sa tuwing magluluto ang ina ni Jason sa kusina, kaagad niya naaamoy ang matapang na aroma ng bawang na labis na nagpapahina sa kanyang katawan. Ngunit sa mga sandaling yun, mas matindi ang kanyang nararamdaman, para siyang nalalasing sa hilo. Bigla na lamang siyang napapitlag nang may maramdaman siyang may humawak sa kanyang braso at kamay. Anong... Okay na yung singsing na to. Wag! Ibalik mo sa akin ang sisig na yan! Hindi ko na kayang amoy. Nahihilo ko. Ma, alas, si kuya, kunin niyo sa loob ng kwarto nila. Oh, halika, Aling Rosa. Pumasok tayo sa loob ng silid niya. Ibalik mo sa akin yan, Morgan! Hindi mo ako mapapatay ng basta-basta lang. Isa akong madurog kong aswang. Hindi ako magagabi ng isang katulad mo. Tingnan natin ngayon. Nasa akin ang anting-anting na pinagkukunan mo ng kapangyarihan mo. Nangihina ka na, Kathleen. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon. Maawa ka sa akin. Ibalik mo sa akin yan. Hindi ko na kaya. Para na akong panawan ng ulirat. Jason! Anak ko! Pinatay mo ang kuya ko! Walang hiya ka! Paano mo nagawa yun sa kanya? Minahal ka ng kapatid ko, higit pa sa sarili niya! Pero pinatay mo siya! Ibalik mo sabi sa akin ng sing-sing na yan! Hindi! Hahampasin niya ako ng mahaba niyang tila! Ang dapat dyan, putulin! Ito pa! Isasaksak ko ito sa dibdib mo! Ang punyal na ito! Ay, hindi! Ang punyal ng mga manunugis na mga Espanyol!
Paano napunta sa'yo ang punyal na yan? Ibinigay sa akin to ng taong inagrabyado ng lahi mo! Wag! Ayoko! Ayoko pang mamatay! Itatara ko pa ito ng mas malalim! Wag! Tama na! Kulang pa yan sa 2 buhay na inutang mo sa pamilya ko! Pinatay mo ang tatay ko, pati na ang kuya ko! Hindi! Unti-unti nang namin ang tibok ng puso mo! Hindi ako papayag na mabuhay pang isang alagad ng demonyo na katulad mo! Hinding-hindi! Sumabog ang katawan ni Kathleen. Umalingaw-ngaw ang iyak ni Rosana sa loob ng silid nila ni Jason. Kaagad namang nagsipuntahan ang mga tao sa kanilang bahay. Nag-usyoso, ngunit ang nadatnan na lamang nila ay ang bangkay ni Jason at isang tambak na itim na abo ang natira sa katawan ni Kathleen. Agad nilang ibinurol at inilibing si Jason. Labis ang hinagpis ni Morgan at Rosana, ngunit wala na silang magagawa. Napatay ng isang mandurugong aswang ang kanyang kuya at ama. Hindi maikakaila ang galit na namuo sa kanilang mga puso, lalo na laban sa kanyang bilas na kanilang pinakain at pinatuloy ay isa palang aswang. Ibinigay ni Morgan pabalik kay Eleno ang punyal kasama ang taos-pusong pasasalamat sa malaking tulong na ibinigay ng pamilya nito sa kanila. Samantala, mas lalong naging malapit sina Morgan at Alas sa isa't isa hanggang ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa tuluyang pag-iibigan.